Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa dating operatiba ng US Special Force na walang ibang hangad kundi ang maipaghiganti ang asawa na pinatay. Ang pelikulang ito ay ang United Kingdom action thriller film na ipinalabas 2025 na pinamagatang Stand Your Ground. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa simula ng palabas si Jack Jackson at ang asawa ay naghahanda para umalis, dumating sa tapat ng kanilang bahay ang sheriff na si Dwayne upang tanungin ulit kung nakapagdesisyon na silang ibenta ang kanilang ari-arian. Tumanggi ang asawa nito at pag-iisipan pa kung ipagbibili. Pero nang tanungin kung sino ang may gustong bumili walang ibinigay na impormasyon ang sheriff, pinayuhan lang sila na tanggapin na lang ang alok na tila ba nagbabanta ito, pero inulit ni Jack na pag-isipan na muna nilang mag-asawa. Pag-alis ng sheriff nagpunta na sila sa bahay ni Joe kapatid ng asawa ni Jack upang doon maghapunan. Dating kasama noon ni Jack ang bayaw sa Afghanistan na madalas niyang kasama sa mga operasyon. Nang mapag-usapan ang nilipat ang bahay na hiwagan sila dahil may gusto na agad bumili. Alam ng asawa ni Jack na may nagbayad sa pulis dahilan ng ginigipit sila sa tinitirhan para umalis. Kalaunan gabi nang nakauwi ang mag-asawa sa kanilang bahay, naisip ng asawa ni Jack na ibenta na lang ang bahay upang wala ng problema na sinang-ayunan nito. Nauna na ding pumasok ng bahay ang asawa at nagtataka na hindi gumagana ang mga ilaw habang naiwan si Jack sa labas para ayusin ang kanilang mga gamit. Lumapit kay Jack ang kapitbahay niya na si Earl at binalaan ito sa panganib sa kanyang asawa. Mabilis na sumunod si Jack ngunit naroon na ang mga kalalakihan sa loob ng kanilang bahay. Pagpasok nito ginulpi siya ng armadong kalalakihan at hindi na nakalaban pa, sa piliton silang pinapaalis sa tinitirhang bahay kung saan galit pala ang mga ito sa mga lahing itim. Sumang-ayon na ang asawa ni Jack na aalis ngunit pinahirapan nila ito sa pagsakal sa kanya, nang makakuha ng pagkakataon na gawa niyang makalaban subalit binaril ito ng nagngangalang Leon. Pag-alis ng mga kalalakihan hinabol sila ni Jack upang pagbayarin sa ginawa sa asawa, nagawang makatakas ng dalawa pero ang kanyang nahuli pinatay niya ito. Sa kabila ng mga pangyayari hinuli si Jack ng otoridad sa ginawang pagpatay, kahit ipinagtanggol niya lang ang sarili may batas na umiiral sa bayan na tinatawag na Stand Your Ground Law, na pwede kang pumatay sa loob lang ng bahay bilang self-defense at ang ginawa niya ay paglabag sa batas sa kabila ng pinatay din ang kanyang buntis na asawa. Samantala, ang nag-utos ng pag-atake sa bahay nila Jack ay ang crime lord na si Bastian na nagpapatakbo sa buong bayan. Anak niya ang napatay ni Jack pati ang nagngangalang Leon na gusto niya lang sana takutin ang mag-asawa para umalis. Dahil naman sa pagpatay ni Jack hinatulan ito ng 6 na taon na pagkakabilanggo samantalang walang managot sa pagkamatay ng asawa. Balak itomba ng tauhan ni Bastian si Jack sa loob ng bilangguan pero tumanggi ito para pagdusahan ang kasalanan at saka na niya ito singilin pag nakalabas. Dumating din ang anak nitong babae na si Molly na hinahanap ang ina, pero sinabi niyang hindi na ito babalik pa sa kanila kahit kailan. 6 na taon nang lumipas nakalabas na din si Jack sa kulungan, sinalubong ito ng bayaw na si Joe na masayang makitang malaya na siya ngayon. Hinatid siya ni Joe sa tirahan at banilinan na kung may kailangan magsabi lang ito sa kanya. Inalok rin siya ng bayaw na samahan na muna pero tumanggi ito at nagpasalamat na lang. Pagpasok na iwan pa doon ang bakas ng dugo ng asawa sa matagal ng panahon. Naalala niya na lang ang mga huling sandali kung gaano sila kasaya noon ng asawa nung nabubuhay pa ito. Matapos nito pinuntahan ni Jack ang kapitbahay para hanapin ang pumatay sa asawa na nagngangalang Leon. May ibinigay sa kanyang isang address ng bar na madalas nitong pinupuntahan. Bago umalis, humingi ng tawad ang kapitbahay dahil wala siyang nagawa noon. Ganon din naman si Jack at ang tanging gusto niya lang ngayon ay hanapin ang pumatay sa asawa upang maipaghiganti. Agad nagpunta ito sa nasabing bar para maghanap, habang umiinom siya doon isang lalaki ang lumapit na gusto siyang paalisin sa kinauupuan. Ang lalaki may alam sa taong hinahanap niya kaya pinagbigyan muna ito ni Jack at umiwas na sa gulo. Paglabas ng lalaki doon na ito dinukot ni Jack, tinawagan niya rin si Joe para humingi ng tulong sa gagamitin at binigyan siya ng address kung saan matatagpuan ang mga armas na kailanganin niya sa mga plano. Sa bahay ni Jack nakaabang na doon ang tauhan ni Bastian na si Charles na pinadala ng boss. Pag-uwi niya lumapit ito sa kanya at naalala ito ni Jack pero hindi na niya ito pinatulan upang sundin ang batas na Stand Your Ground.
Maya-maya pa sa loob tinangkang pahirapan ni Jack ang bihag upang malaman ang kinaroroonan ni Leon. Ibinigay din ito ang numero ng tao at nakausap sa wakas na matagal na niyang inaasam. Ginalit ito ni Jack sa pagpaalala sa pagpatay sa kapatid niya upang siguraduhing puntahan siya sa kinaroroonan. Nasa labas naman si Charles na ipinapahuli ng buhay sa kanya si Jack. Pinakawalan ni Jack ang bihag dahil hindi niya na ito kailangan pero paglabas pinatay siya ni Charles. Ngunit dumating doon si Leon na ikinagulat nito para sumugod kay Jack sa kanyang pamamahay. Pinapigilan ito ng ama pero hindi nagpaawat si Leon na hindi alam na paghandaan na pala ni Jack ang pagdating nila. Natamaan ito ni Jack pero nailigtas siya ni Charles at tumakas ang dalawa sa bintana na hindi na nahabol ni Jack dahil naroon na ito sa labas. Malubha naman ang tama ni Leon dahilan nang mawalan ito ng malay. Maya-maya pa dumating ang mga pulis sa bahay ni Jack para rumspond sa naganap na patayan. Binalaan siya ng sheriff na hindi niya alam kung sino ang binabangga niya at siguradong babalikan ito, pero nakapaghanda na si Jack magmula nang pinatay nila ang asawa't anak. Samantala, kasalukuyan na ngayong inililigtas ng doktor ang anak ng crime lord, na magiging pangalawang anak na niyang mamamatay pag ito natuluyan. Naghahanda na din ngayon si Jack ng mga panangga kung sakaling may sumugod ulit sa bahay niya gamit ang mga pampasabog na inilagay sa paligid ng buong kabahayan. Ang anak naman ni Bastian na si Molly dumating at nakita ang mga tao ng ama na tila naghahanda. Nagtatrabaho siya ngayon sa pulisya at binisita ang kapatid na nasa masama ang kondisyon. Dinalhan naman si Jack ng makakain ni Earl. Bago ito umalis sinabihan niya ang kaibigan na umalis muna mamayang gabi para sa kanyang kaligtasan. Habang kumakain si Jack tinawagan niya si Joe upang tanggapin na ang alok nito sa kanyang tulong. Nagpaalam si Joe sa asawa na may gagawin lang sa bahay ni Jack na ilang bagay upang hindi mag-alala. Maya-maya pa sumugod na ang mga ipinadalang tao ng crime boss sa bahay ni Jack na napakadami. Pinalibutan nila ang buong paligid nang hindi alam na may inilagay siyang bitag kung saan napasabog nito ang iba saka pinaulanan ng bala. Binili ni Charles sa mga tao na kailangan nila itong buhay na mahuhuli pero talagang nahirapan silang makapasok. Hanggang sa nagawang masira ng grupo ang pintuan ngunit mayroon din mga bitag na inilagay sa loob na ikinagulat na lang ni Charles. Ngunit napakarami pa rin ng mga ito. Naroon naman si Earl sa bahay niya na kumuha na ng baril para tulungan si Jack. Sa ngayon napasok na ng grupo ang bahay matapos maubos ang mga bitag, buti na lang handang-handa si Jack na harapin sila. Ang sheriff naghahanda na rin na rumspond sa bakbakan. Nagagalit ito sa crime lord sa ginawang pagsugod at agarang umalis kung saan pananghinaan ng loob ang kasamahan sa gagawin. Sugatan naman si Jack matapos itong tamaan. Nakaabang na si Charles sa kanya sa labas na hindi na siguradong madadala nila ng buhay ang target, ngunit gusto ng kanyang boss iharap itong humihinga sa kanya. Nang papasukin na niya pinaputukan ito ni Jack sa may pintuan na mabilis lang nakaiwas. Nagbatohan ng maanghang na salita ang dalawa at sinusubukang patayin ng isa't isa. Sa labas nakarating na ang sheriff na nag-aantay na lang ng pagkakataon para pumasok, pero naunang lumabas si Earl na nakipaglaban subalit tinamaan ito, buti na lang nailigtas siya ng pulis at dumiretso na ang sheriff sa pagpasok. Samantala, paalis na si Bastian kasama ang dagdag pang mga tauhan. Sinubukan siyang pigilan ng anak sa binabalak pero nagalit lang ito at pinapili kung kakampi niya ito o hindi saka tumuloy na sa pag-alis. Nakapasok na din ang sheriff at hinahanap si Jack sa loob, ngunit may nakaharap itong kalaban na biglang sumulpot na nagtangka sa kanyang buhay, pero nagawa itong mapatay ng sheriff gamit ang baril niya. Pinasok din ni Charles si Jack sa loob at naglaban ang dalawa kung saan tabla ang kanilang mga lakas, na naiig si Jack kung saan napabagsak niya ito subalit nakita ang itinago niyang baril sa ilalim. Wala nang nagawa si Jack kundi sumuko at sumunod sa utos ng mersenaryo. Paglabas nila dumating ang sheriff na agarang inaresto si Charles sa ginawa, ngunit inatake ito ng mersenaryo gamit ng nakatago niyang patalim. Agad namang tumugon si Jack at nagharap ulit ang dalawa sa laban, ngunit may dala pala itong pampasabog, buti na lang nahulog ito ni Jack sa bintana at napasabog ang sarili. Sa bahay ni Bastian naiwan ang anak na dalaga na napagtanto ang kasamaan ng ama na umabot na sa sukdulan. Kakilala niya ang doktor at kilala nito ang ina kaya gusto niyang malaman ang dahilan kung bakit sila iniwan. Ibinigay lang ng doktor ang address ng ina para makita ito ng personal at malaman ang katotohanan. Matapos din mapatay ang mersenaryo tinulungan ni Jack ang sheriff makalakad upang madala sa ospital. Bumalik doon ang partner ng sheriff na inakala niyang hindi na babalik pa, at napag-alaman na patungo na roon si Bastian mula kay Molly.
Hinikayat ng sheriff si Jack na sumama na sa kanila sa pag-alis, pero hindi ito pumayag dahil gusto niyang tapusin na ngayong gabi ang lahat kung saan dumating na din ang bayaw na si Joe na may dalang machine gun. Agarang naghanda si Joe habang nagpasalamat si Jack sa pagpunta nito. Bumalik naman ang sheriff upang tulungan silang harapin ang crime lord bilang siya ang tagapagpatupad ng batas. Di nagtagal dumating na ang grupo ni Bastian na may madaming tauhang kasama. Sinalubong ito ng sheriff at pilit na pinapaalis sa lugar si Bastian. Nang malaman na ayaw ng sumunod sa kanya ng sheriff, binaril niya ito sa likuran at agarang pinasugod ang mga tauhan. Sinalubong ito ni Jack ng machine gun na pumatay sa marami, ngunit hindi rin nagtagal matapos siyang maubusan ng bala at marami pa din ang natitirang kalaban. Nang makapasok ang mga ito sa bahay, hinagisan sila ni Jack ng pang-usok para hindi makakita at saka isa-isang inatake. Si Joe naman ngayon ang may gamit ng machine gun na pinaulanan ang mga naiwan sa labas. Patuloy na itinumba ni Jack ang mga nakapasok at ginamit ang inihanda niyang mga armas na nakatago para sa pakikipaglaban maging ang mga pampasabog. Pinauna na din itong pinalabas si Joe dahil mayroon itong pinaplano. Ayaw sana siyang iwan ng bayaw pero mapilit si Jack. Napilitan na si Joe at isinama ang sheriff sa pag-alis habang nakaharap pa ni Jack ang iba pa. Subalit pinaulanan ito ng bala ni Bastian sa loob ng bahay, nagawang makapagtago ni Jack sa inihanda niyang plano at ng pagpasok ng mga tauhan ng crime lord doon na nito pinasabog ang buong bahay, pero nagawa pang makatakas ni Bastian. Kalaunan sa mansyon ng crime lord, nagulat si Molly sa ama at galit na galit sa ginawang pagbaril sa sheriff na nalaman ang lahat ng ginawa. Kinamuhian niya ang ama nang hindi na ito makatao, ngunit nang puntahan ang kapatid na abutan niyang patay na ito matapos tapusin ni Jack bilang paghihiganti sa ginawa sa asawa at anak. Subalit binaril si Jack ng crime lord, nang tatapusin ito ni Bastian pinatay siya ng sariling anak ngunit tuluyan ng binawian ng buhay si Jack. Matapos ang mga nangyari, umalis na si Molly sa pulisya para hanapin ang ina. Binisita naman ni Joe si Jack at ng asawa sa kanyang libingan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam!